Matapos sumupa ang baha sa ilang lugar sa Quezon City, puspusan naman ang paglilinis ng mga residente. Live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang iyan si Ian Suyu. Ian, sa mga oras na ito, ano na ang itsura ng mga kalsada dyan? Maputik pa ba? Julius, medyo maputik pa dahil magkahalong putik at basura nga ang nating naapektuhan ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Quezon City, kaya't ang hiling nga nila bigyan sila ng agarang tulong para malikom at malinis na kaagad yung mga basura dahil napakarami nga talagang humaharang na sa kalsada kanina at maging sa mga kabahayan nila ay nagsipasok na yung mga basura dahil tigil ang ulan. Dahil sa walang tigil nga na pag-ulan, nagtaas naman ang baha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, pati na rin sa Luzon. Sa Quezon City nga, dito sa Saverville Avenue, umabot hanggang binti ang baha at ang ilang mga residente nga, tila hindi na sapat para sa kanila yung simpleng pagligo dahil naglabas na nga ng jet ski ang iba sa kanila. At sa bahagi na makikita ang isang SUV na humaharurot ang baha. Bigo itong makatawid at tumirik na lang at lumutang sa baha. Agad sumaklolo mga lalaki para maialis sa baha ang kotse. Kitang abot hanggang sa bewang ang baha noong panahon na yan. Sa Apolonio Samson naman, lampas tao na ang baha at umabot na nga ito sa basketball ring ng kanilang court. At kasabay niyan, tila walang humpay ang naging pag-ulan. Dahil naging sa Araneta Avenue na pangunahin ding binabaha, Barangay Mariblo na kinaroroonan natin, wala na nga ang pagbaha ngayong araw at isa ito sa mga pinaka-apektadong lugar dahil medyo low-lying area nga ito at flood prone. At ayon nga sa mga residente, nasa mahigit 6 na talampakan daw o lampas tao ang inabot ng baha dito, kaya pahirapan silang makaalis sa kani-kanilang mga kabahayan. Ang tubig halos umabot na rin sa ring ng basketball court, kaya kasama ang baha at napakaraming basura hapon para lamang makuha ang mga binahang residente. At nang wala ng ulan, tila naging dagat ng basura naman ang lugar. Ayon sa mga nakausap natin, ngayong araw lang din halos humupa yung baha, kaya ang mga nakatira rito ay ngayon pa lang din nakapagsimulang makapaglinis. Sinusulit na raw nila yung pagkakataong makapag-ayos. Abutan din namin kanina na nag-abala sa pagkukuskos ng kanilang mga binahang gamit. Naglilinis na lang ng kalat. Yung mga ibang gamit na binaha. Inabot yung bahay? Oo, inabot po. Hanggang dito ko dyan sa loob. Mga gamit, inangat namin. Yung iba hinayaan. Yung mga pwedeng mabasa, sa baba na lang. Biglang pasok ng tubig, galing sa likod. Sa ilog. Ilog? Ilog lang? Likod naman yun. Tuwing umulan talaga nangyari ito? Oo, lalo na pag malakas. Kahit na walang bagyo, paghabagat lang. Pag dire-diretso yan. Nililikom na ang mga basura sa kalsada. Sako, bote, carpet, tarpaulin, kahoy, maging mga lumang appliances, naghalo-halo na. Ayaw na raw kasi nilang patagalin pa na nakatambak ang mga ito, lalo't posibleng mangamoy ang basura at magdulot ng sakit sa mga residente. Narito nga. Ito po ang problema dito. Sa akin, linis ng mga basura dito, kailangan mahakot agad. Naipon lahat dito sa court dahil pababa. Ito po yung catch basis sa place ko, itong area nito. Kaya halos lahat ng basura nasa taas. Dito bumaksak. Sa Barangay Del Monte naman, kung saan inilikas, umabot na kasi ng lampas tao ang baha doon. Ang 82 anyos nga na si Lola Apolinaria at Aling Evangeline aminadong hirap sa ganitong sitwasyon, tila't nagiging cycle na lamang. Paulit-ulit na lamang daw na binabaha sila kapag malakas ang ulan at tatakbo sila sa kanilang mga evacuation center. Mababa yung ilog namin Tapos naglagay sila ng tubo malaki. Ganun pa rin. Nagbaba pa rin. Kunting ulan lang, baha na. Sana po matulungan ng pamahalaan na maayos yung ating mga
binabahang lugar para hindi kami laging kabado na sa pagbaha lagi kaming natatakot. Siyempre mas lalo sa amin marami kaming mga apo. Julius, ganito na nga yung sitwasyon, pakita lang natin. Kahapon, itong court na ito ay isa sa mga binaha, dahil low-lying area ito. Yung likuran niyan, yung mismong creek na ng Mariblo at lumampas na nga daw sa ring nitong basketball court na ito. Yung napakaraming mga basura. Sa katunayan nga, bandang hapon, dumating yung mga tauhan ng Sanitation Department ng Quezon City para linisin itong bahaging ito dahil kanina halo na yung putik dyan, mga kahoy, even yung mga lumang batsa na tinangay mula doon sa creek na nagpunta na nga rito. At nilinis nila yan kanina, kanya-kanya sila ng dala ng sako, pati na rin ng mga pala. At ang resulta, ito pakita natin sa kabilang bahagi naman. Ito na, yung mga basura. May mga carpet, may mga sofa pa nga na tinangay ng baha. At sako-sako yan na napakarami, halos 2 hanggang 3 oras yung ginawa nilang paglilinis dito lang sa basketball na court na ito, Julius. At ang susunod na step na dyan, hihintayin na nila yung darating na garbage truck, dump truck para kolektahin na itong mga basura. Ay sisimulan naman ng magtungo dito ng mga tauhan ng BFP para bombahan na yung putik at maialis na. Nang sa gayon ay maging mas malinis na yung lugar dito sa Barangay Mariblo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.